Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:36 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa ah, itong malaki kasi ang utang o kasalanan ng mga Duterte sa bayan. Yan po ang title ko ngayon. At hindi ko po matatapos ngayon ito, ano? Pero isisingit-singit ko na lang. Kasi mahaba po ito eh. Bakit nagkakaganyan ngayon ang mga Duterte? O ano ang dahilan? Bakit ako nga hindi ko na maisip eh. Bakit nangyayari itong ganito eh? Ay kaya ito, ginawa ko, malaki kasi ang utang o kasalanan ng mga Duterte sa bayan. Kaya ganyan ang nangyayari. Parang hindi ko inaasahan o hindi natin kontrolado o wala nang may kontrol. Kung hindi siguro ay kung ayaw nyo namang maniwala sa Diyos, ay pwede nating sabihin na nature o tadhana o balik ng tadhana. Yan po. O sige, at katulad ng sinasabi ko, hindi ko matatapos ito kasi mahaba eh. Pero ito na ang sinusulat ko noon sa comment section sa Philippine Daily Inquirer. Ang daming kumakalaban sa akin, pero tuloy lang ako na magsulat. Kasi nga may kwan ako eh, mayroong pag pinag-isipan ko yung isang bagay, miniditate ko yan at pinadaan ko dun sa Word of God. Parang nakikita ko na ang magiging kahihinatnan. Opo. Pero ito sobra talaga eh. Hindi ko nga expected na ganito eh. O ay ito na. Ito na, apat na lang muna ang ibibigay ko. Pero itong apat na ito ay pwede nating talakayin yan ng iba-ibang araw. Ito po ang una po ay yung extrajudicial killing. Marami po yan na napatay dyan eh. 30,000 yan eh. Hindi ba? O ay sisingilin sila dyan. Okay. Pangalawa, yung pagkampi sa China o pagtraidor sa sariling bayan. Ay ang sinasabi nga ng iba ay ibininta na tayo eh. Pero ayaw kong gamitin yun. Yung pagtraidor na lang o pagkampi ni Duterte sa China. Pag yung China po ay namayagpag po eh. At iyan po ay napakalaking kasalanan yan. Opo, napakalaki. Opo. At hindi lang po sa tao may kasalanan yan. Sa Diyos. Sa Diyos, opo. Binigyan ka ng bansa, binigyan ka ng teritoryo, binigyan ka ng nasasakupan, tapos ikuha mo lang, ibibitray mo. Hindi ba? Aywan ko lang kung, kaya nga ayaw kong sabihin na ibininta eh, kasi wala naman tayong prueba kung ilan ang pabor na nakuha niya o ilan ang mga kapalit ng pagpabor niya sa China. Pangalawa po yan, Pangatlo ay ang pagbubudol sa mga tao na siya ay galit na galit sa drug lord o mga drug lord. Yun po eh. Nabudol niya ang mga tao eh, hindi ba? O, pangatlo po yan ha.
na pagbabayaran niya yan. Kasi nga ay maraming napaniwala eh. Hindi ba? Okay. Pang-apat, nagpanggap na galit siya sa korupsyon. Pero pinalaya niya mga kurap. Ayan po, apat po, hindi ba? Yung yung iba, yung sinabihan niya ang Diyos na who is this stupid God, hindi na yon. Marami nang tumatalakay diyan eh. Ito na lang yung kasalanan niya sa mga tao o sa bayan ang dinidiscuss ko po dito. Yang apat na yan, pagbabayaran niya yan. Ay hindi ko lang alam paano niya pagbabayaran. Pero alam ko pagbabayaran niya at ito na nga ang nangyayari. Mga kababayan, mga minamahal. Oh. At yung expectation ko ay sumubra pa eh. Sumubra. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko na inaasahan itong ganito. Pero nangyayari ay kasi nga ay wala na tayong control dyan eh. Wala na eh. Diyos na po ang gumagalaw dyan. Pero kung ayaw nyong maniwala sa Diyos, ay kapalaran. O kaya ay nature na ang bumabalik. Opo, nature na. Ngayon pala, ang balita ngayon ay sa Tacloban High School, Tacloban National High School ata eh. May dalawang estudyante na bata na nagdala ng baril at nagpaputok at aywan ko, 3 na ata ang patay. Opo. Yan yan ang mainit na balita ngayon. Ay ganyan talaga eh. Culture of kwan yan eh. Culture of yung marahas, hindi ba? Marahas na nakita nila siguro kay Duterte, hindi ba? Nakita nila o naipamalas ni Duterte, hindi ba? Kung papatay ay ganun na lang, walang batas-batas. Yan po ang balita ngayon. Ngayon ay ito na 4 yun yung extrajudicial killing, yung pagkampi ni Duterte sa China o pagtraidor niya sa sariling bayan. Pangatlo ay yung pagbudol niya sa mga tao na siya ay galit sa droga o galit siya sa mga drug lord. Pero ang problema kasi ay sa ngayon ay lumalabas nakakakuha siya ng pira sa mga drug lord eh. Yumayaman sila dahil sa drug lord. Ayan po niloko niya talaga mga tao. Ay pagbabayaran niya talaga yan. At yung pang-apat ay siya ay nagpapanggap na galit sa korupsyon. Pero nga ay sa ngayon ay lumalabas ay saan naman siya kukuha ng 150 million per month na ibabayad niya sa abogado. Hindi ba? 150 million per month. Saan siya kukuha dyan? Ay, ayan na nga Kaya nga ay ako nga ang sabi ko sa inyo, hindi ko na ini-expect yung ganyan eh. Ay di kanyan, uubusin ang pira niya. Sa bagay, kung galing lang sa korupsyon o sa mga drug lord, ay talagang kanyan, yung justified, hindi ba? Justified. Uubusin hindi ba? Ang masama niyan o ang mangyayari diyan palagay ko ay si Bungo talaga ang sa bandang huli ang bilyonaryo, hindi ba? Pero sila dahil nga gumagastos na sila ngayon, hindi natin alam kung kailan tatagal yan. Isang attorney lang 150 million per month. Yung sahod lang yun ay yung mga extra pa, hindi ba? Ayan po Ngayon, ito po ang isi-share ko po sa inyo Itataas ko lang po. Ecclesiastes 12 verse 14.
For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Ayan po Hindi ba? Ito ay ang dami pong bumabasa nito o ang daming alam ito Pero yung iba siguro ayaw maniwala, pero ako, naniniwala po ako dito. At yun po ang sinasabi natin na faith. Yung pananampalataya. Ay sinabi po, hindi ba? For God will bring every work into judgment, including every secret thing. Kahit na yung mga sikrito, yung ginawa lang nila sa dilim, hindi ba? Naghahanap sila ng dilim o sa kwarto na sila na lang ay magpaplano sila, ay akala nila ay safety na sila. Pero po ang Diyos po alam yan Kaya nga po sa tao, kung minsan sabihin na natin, aminin na natin na hindi na ilalagay ng tao ang justice o hindi umaakto na may justice. Kasi nga limitado ang tao Limitado. Hindi niya alam Hindi ba? Pero ang Diyos po, kung ano yung pinagplanuhan, ay alam ng Diyos po Kaya nga, God is the God of justice. Lahat ng desisyon niya, lahat ng judgment niya is righteous. And it is righteous altogether. Kahit pagsama-samahin mo pa yan, they are righteous altogether. At kung idadagdag ko pa, ay more to be desired than they than gold, than much fine gold. Sweeter than the honey, than the dipping of honey from the honeycomb. Ayan po. Oo nga naman, kung naapi ka, hindi ba? Kahit tanggapin mo pa yung pera, hindi maaalis yung Hindi maaalis yung humahanap ka pa rin ng justice Kaya tama yung nakasulat Yung justice ng Panginoon o yung judgment ay sweeter than honey. More to be desired than they than gold. Kahit na nga binayaran mo na yan Hindi ba? Hindi ka pa nakakasigurado pag naapi yung tao. Hindi ba? Sige. At ito na, Luke 8, Romans muna, Romans 2, verse 6. God will repay each one according to his deeds. Ayan po, ay sigurado yan. Ay isinulat na naman yan, babayaran daw pagbabayarin siguro yan, ng Panginoon, ang bawat isa according to his deeds. Kung ano yung ginawa niya. Kasi nga mayroon nung whatever you sow, you will reap. Kung ayaw niyong maniwala sa Biblia, ay doon tayo punta sa mga India, yung mga Indiano, mga Bombay, hindi ba? Karma ang tawag nila dyan. Iba lang ang tawag, pero ganun din. Kasi galing siguro sa Panginoon yan Yung mga sinasabi ng mga ibang tao ay ganun ang pagkaintindi nila, karma. Ayan na nga, Luke 8, verse 17. For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be made known and brought to light. Ayan po, si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Hindi ba? For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be made known and brought to light. Ayan po. Kaya nga, yan nangyayari ngayon kay Sara Duterte ay kadugtong na yan ng mga pinaggagawa nila dati. Pero nga hindi ko matatapos kasi nga kulang ang oras ngayon nga sana ang tatalakahin ko ngayon na naipangako ko kahapon yung verse na ginagamit ng mga iglesia ni Kristo, hindi ba? Na there is only one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ.
Yun ang ginagamit nila. Kasi nga, ay tao daw si Jesus Christ eh. Yun ang i-discuss ko sana ngayon eh. Ay, pero bukas na lang siguro, ano? May isang Diyos daw at saka may isang mediator between God and man o yun nga, ano, ay ang taong si Hesus Kristo. Ang sabi nila o ang nakasulat ay pero nagtataka naman ako bakit nagtatanga-tangahan sila. Hindi po dinidescribe doon. Hindi dinidescribe kung sino si Kristo. Hindi dinidescribe. Opo. Walang kwan doon sa topic na yan, hindi dinidescribe ano ang origin ni Kristo o hindi sino siya. Hindi. Mediator yon ang dinidiscuss. Siyempre, ang mediator ay half-half yan eh. Ang mediator. Kung kukuha ka ng mediator, nakakaintindi ng salita ng both side o nakakaintindi o nauunawaan niya ang both side. Yun ang ibig sabihin dyan. Ang taong si Jesucristo ay bakit naman papayag ka na may mediator na isang kalabaw, hindi ba? O isang baka o isang langgam. Hindi ka papayag O, kasi nga hindi ka maintindihan. Yun ang ibig sabihin nun. Ay, nako. Yan ang tatalakayin ko siguro bukas. Pero out of topic ako. Pero, tinalakay kasi ni Kwan eh. Nung isang araw, nakita ko eh. Si Batang Manila 2H, tinalakay niya eh. Ay, tatalakayin ko rin. Kasi topic ko yan eh. Ngayon ay, dito na tayo sa Hebrew 4 verse 13. Ito po ang ating mababasa, no? Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and exposed before the eyes of Him to whom we must give account. Ayan po. Ay, Hebrew po ito eh. Hanggang ngayon, hindi alam sino nagsulat ng Hebrew. Pero ang mga sinulat ng Hebrew ay talagang grabe po ito. Pag binabasa ko nga ito, parang pinagsama-sama na lahat yung gospel at sinamarize dito sa Hebrew. Napakaganda po ng Hebrew. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and exposed before the eyes of Him to whom we must give account. Ayan po. Everything is uncovered and laid bare sa iba eh. Walang takip yan o kahit nasa dilim yan, nakikita ng Panginoon. Kaya nga, to Him, of Him to whom we must give account. Ayan po. Kaya ganyan ang nangyayari niyan. Diyos na po ang gumagalaw dyan. Opo. Yung mga pangyayari, pag-aralan nyo po, hindi naman gawa ng tao eh. At nakasulat po yan na it is God who give us both the will and to do. Yun, hindi ba? Dalawa ang binibigay sa atin eh. The will, yung will. At saka yung to do. Ay, ano yung to do? Ay, yung mga circumstances to do. O the power to do it. Ayan nga. Ay humihiling si Kwan ng 500 million, hindi ba? Ng confidential panata. Yun ang pinagmulan yan eh. Kasi nga, as mayor, ay mayroon siyang yearly na 500,000 million. 500 million. Di ba? Ngayon, nung vice president siya, ay wala naman eh. Ay humiling siya. Si Lini, wala ngang confidential pan eh. Ay binigyan siya 125. Ay nung na-check yung 125, ay ginastos lang niya ng 11 days ata. Ayun. Yun ang umpisa dyan eh. Hindi ba? Ginawa ba natin yan? Hindi. Sinong gumawa yan? Ay bahala sila, hindi ba? Yan po ang sinasabi ko dito na
ang mga pagkakataon, ang gumagawa niyan ay ang Panginoon. Kaya nga ay yung iba ay nachichik o kaya ay nabibisto o kaya ay yan na nga, parurusahan po eh. Hindi ba? Oh. Ayan po pero hindi ko nga matatapos ngayon ito at sa susunod na araw na lang siguro itutuloy-tuloy ko na lang. Anyway, ay alam ko naman ang mga pinagsasasabi ko dito. Kung gusto nyo magtanong, tanongin nyo ako. At i-magnify ko yan o i-explain ko maigi. O sige po at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa mga kababayan, mga minamahal, ay dinadalangin ko sana sa ating pakikinig ay nagkakaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.